buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Tanda. Energy. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanua. It is now 6:05 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalock to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, cause there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Prangkahan. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan.
Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Si Manuang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manuang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa energy! Prangkahan. Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Takal, Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world. Good morning! Pecha 23 sa buwan Abril, dagun 2026. Adlaw magkaroon Webes, mga kasimanwa. Nagapangalagad gun. Prangkahan aksyon sa energy. Gina-welcome dagun tanan raton karang mga suki ng mga tagpagamati. Bukasyon raton karang mga linya at komunikasyon. Pwede yun kamong magpartisipar. Ipaabot rin nyo karang ginagabagakan. Pwedeng mag-text o tumawag sa 0928-125-7274. Pwede man samon karang landline number. Dial 268-6118 or mag-comment gamang sa comment section natin karang Facebook Live sa Facebook page at Energy FM. Uso yun rong Energy FM 107.7 Kalibo. Like, follow, at pwede yun man nga i-share ating Facebook Live today. Ag mas manami kung makasubscribe pagid atin nga makasimanwa sa ating karang Facebook page. Alas 6:12. Rumpi naka trending makaron. Ginaistoryahan ni tanan. Rong natabo makasugubo. Rong magnanay sa banwat ibahay. Dayang binawian itanda karang hugam nga kinabuhi. Nanay nga manugunga. Maghalin sa may banwat ibahay. Nga along the way, nagain rong pamatsak. Hasta nga ni daya ron natabo nga makasubo nga parehugin. Pag-abot sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Nabugtuan yun at ginhawa rong nanay. Ag ka man naman, ruan na karang unga sanang sinapupunan. Grabe rong komento, reaksyon. Itaton karang mga kasimanwa. Rong mga nag-aabot simpatiya. Ay siyempre matuod, binawian tabit kabuhi, ano? Nga ni makasugubo rong daya karang natabo.
Considering pa ang rondaya karang nanay nga namatay, may apat pa ka mga unga nga haaywan. Agki runduyon nga ron nga bunso nanda. Nga kaibahan it nanay nga binawi at kabuhi. Ay duyon ron na ginahugat-hugat kunta kuno. Ang magkaunga sandat bayi ay unang apat nandang mga unga puro gaki. Agbangod sa natabo nga ra, nagpautwa si Tanday Karanga sentimiento kasubo rong pamilya. Ang Tanday Karanga unang ginabaso ay rong Ibahay District Hospital. Ang konsin nga ni Tanday Karanga panay sayon bangod uwa sanda pagbatuna agin refer iya sa Banwat Kalibo nga ni anoro mga rasones karon ay roona man nga nagtuhaw sa panaysayon mat pamilya at biktima nga abi kuno hay uwa it check up uwa nagaprenatal uwa it ultrasound. Duyon rong rason ang gin transfer or gin patransfer sanda iya sa Banwat Kalibo sa Provincial Hospital. May mga aligasyon pa bidugang nga nagpainit-init pagid sa sitwasyon nga na. Nga kung uwa kunot kwarta, hindi magdagagan rong ambulansya. Nagpagawa ito statement rong Ibahay District Hospital. Agmayatun nga mga nakaistorya nga mga doctor, nurses, hospital employee, nga nagpaabot man itanday karang side of the story. Sa energy! Nga suno man kanda rito. Hay uwa man mananamon pagpabayi. Ag nag-trigger kung daw yun manarayang rang istorya. Bangod ka abo-aboon nga mga nag-intra nga uwa man na makasayo dit punot dulo. Action sa energy! Anurong nangin sitwasyon rito? Anurong rason nga hamad gin refer rong dayang nanay iya sa Banwat Kalibo? Sobra tuman sa kasubo abirong natabo nga rin. Apin makita mo rong sitwasyon ni daya karang mga namatay. Nasasang kabaong gin sugod pareho. No, rong nanay agruan na karang unga. Una man sa anang iping sa sudit kabaong roan na karang unga magkaibahan man sanda. Kung tanawon mo rong sitwasyon, sus. Kasakit-sakit man matuod para sa pamilya karon tayo karang mga binawian it anday karang hugam nga kinabuhi. Maka mo everyday kakaroon nga magabisita rito, makita mo nga magkaturong sitwasyon o iba abi karon, pero depende man abi sa pamilya. Iba abi karon naka-separate rong nga, no? Ginapaubrahan it maisot nga kabaong, aguna man iiping sa kabaong nanay.
iruandat ang sitwasyon sang kakabaong sanda no nga una sa kilid rong unga it anak karang nanay. Maabo man rong nakapano nga naantig rong tagipusoon sa ronduyong sitwasyon agrong nagatangis nga apat nga unga nga haaywan nga puro mantanan mga minor di edad. Indo na ipasayod takinyo rong statement. Ibahay District Hospital may kaangtanan sa natabo. Ag ano paro na buutang impormasyon. Base man sa panaysayon, pila ka mga doktor, nurses, ag empleyado, Ibahay District Hospital sa Rondaya karang insidente. Alas 6:20 sa piyak nga bahin. Rong mga complainant. Ro update sa rondayang ginasustain tangrang issue. Sa reklamo it mga residente sa may barangay Mabilo, Kalibo. Karundaya karang krematorium. Kakunsiin nga ni kahapon haplastarta. Ngaruanday kuno karang sugat digin padaga sa Penro. Uwa makaabot sa DENR EMB 6 nga ni. Sandalang rarong sugat diretso rito. Ang kahapon gin-acknowledge yun manakas na-receive yun man na rito ruamon man nga formal letter nga ginpadaga sa EMB6 sa ginuhugat lang mananamon rong transaction number and further update ay kung ano rong tikang nga bagahimuon it EMB6 dato nga formal letter nga ginpadaga it mga residente nga naga bagabag sa rondaya karang crematorium it LGU Kalibo sa nga pag-request it thorough investigation at sa pagpangusisa kung compliant bagaruyo sa kinahanglan nga mga requirements. Kabii nagabaton kita information. Ngaruan karang letter nga ginsend sa EMB6. Nagabaton yun sanda ito formal reply. It ginatawag nga acknowledgement maghalin sa DENR EMB6 agara nagabayhan sa padagang kandang rang response or acknowledgement rong acknowledgement letter dated April 22 kahapon lang mga alas 3:42 itapon. Nga nagabutang rea acknowledgement / action taken. Greetings. This is to acknowledge receipt of your communication submitted on April 22, 2026. Your transaction has been tagged as hararong mga numero R6 -2026-01 0640 with company ID hindi ito mag-mention nun
The same will be forwarded endorsed by the office of the regional director to the division concerned for appropriate action, and a copy of the decision documents response will be provided to you through mail or GRS Express email. Anin nagtauman sa karat communication for further inquiries nga pwedeng makontak. Anirong mga residente nga barangay Mabilo ang sigidan sumpag inusisa ay direkta lang ito sa regional office sa andang mga communication with regard sa andang complaint letter. Ani ginagauman manandara ang rong update. Una man mangin madasig. Ro hindi man matapos-tapos nga issue. Rong dayaman nga tulay sa Boracay ay mas puwersado na kuno ang resolution rong ginpasa itaton grang sangguniang panlalawigan ag igtuon tanan gin plastar man. Aro iba pa nga mga resolution. Kamanaro na Banwang Malay. Ag rung pila pa nga mga stakeholders. Rung mga organization. Nga maapektuhan ang kurundaya karang proyekto ay pilatanan ka mga resolution reya. Saga daywa 3, 4, 5, 7, 8. Ruan at Sanggunayang Bayan it Malay. Ruan at Sanggunayang Panlalawigan at Aklan. Rung Sanggunayang Barangay it Katiklan Malay. Rung Boracay Foundation Incorporated. Rung Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative akong CBT-MPC. Ruan at Malay Tricycle Operators and Drivers Association o kung MATODA. Una man rung Boracay Land and Seaport Boat Transport Association o kung rundayang Boraland. Agruan naman it Malay Port Services Multipurpose Cooperative o rung MPS-MPC. Dayatanan ng mga resolution ay gintala kay Rako Abril 15 ku adlaw yung mga Miyerkules. Una sa aton grang provincial board urong Sanggunayang Panlalawigan probinsya takan sa mga nagababot ng mensahe nga kugang pamanaron ka dapat man na may anaman itaton nga mga representante ag kuaton nga gobernador ay tama man narohambay nyo nga to nga kung in a way of resolution malang naton ipaagi hay i-overwhelm lang naton sanda arong DPWH nga ra i-plastar tanan pati ibang mga kabanwahanan no nga idugang tanan ng mga resolutions agdungan tanan nga ipadaga rito
agud maintindihan manananda kung ano gidrong sentimiento at majority nga mga akanon. Pero may nakikita matangani kita, no? Nga mga kasimanwatarya sa probinsya na kan. Nga yes, matanar andang sabat sa rondaya karanga proyektong tulay, Katiklan, Boracay. Pero gaban nga ni makon sa mga napanuhan tahay bukot mga aklanon. Pero may una nga mga aklanon mata. Ang roandang pananawan mata, okay magkaroot tulay. Pero rong concerned municipality gidabi karahay rong Banwat Malay. Nganisan dagid rong madasig mag-usoy itikang para may paabot randang sentimiento nga naga-oppose sanda sa nasambitan nga proyekto. Pero ang baita nga ni, this is not just the concern of Malay, but of course it's a concern of the entire Aklanon people. Ay bukod yamang itmalay maapektuhan rong bilog naton nga probinsya at akan. Alas 6:30, aranay ron pila ka mga reminders magapanumbalik kita. Stand by. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagwapuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last.
That's the Technogas technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Manso, dito sa Panay, Arua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatae ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, di po tatay. 4 na araw bago po kayo magbawas. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na. Nagtatae na ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo? Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee. Okay po. Kung minsan, pagkaaga, almusal, pag walang ulam, pinaulam ko yung rice coffee. Yung rice coffee. Masarap. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-kula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaubod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din.
lawak sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan, sulit at busog, saya'y walang hanggan. The Only Rice Queen of Aklan, walang kapantay sa sarap at dami. Dito ka tatambay, kahit barkada o pamilya ang kasama. Sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Workforce Career Institute. Workforce Career Institute offers graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Is now with strategic partnership with the University of Makati, a CHED accredited institution widely recognized as a trailblazer in the field of education. Workforce Career Institute and University of Makati strategic partnership is established to deliver holistic, practical, and high-quality education. Workforce Career Institute is now ready to officially welcome individuals who are ready to upskill, upgrade, and reskill. For initial screening of your admission requirements, please submit clear colored scanned copies at admissions@workforce-institute.com. For further details, you may call 0917-155-3325 or telephone number 500-0526, local 036. Refer a friend and be rewarded. Workforce Career Institute. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:42 in the morning. Balik kita manwa sa ating karang pagpanerbisyo publiko. Sa gyapon nyo ginapamatian no number 1, 07.7 Energy FM Calibo. Good morning anay sa tanan ha. Dayar aton karang reminder anay. Rung Career or rather Workforce Career Institute. I'm going to offer the graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Nga may partnership with the University of Makati. May paghihiwaton nga open house on May 6 from 9 a.m. to 5 p.m. Pwede gid ka mo magbisita, no? Una sa may Pitumbukon Street, Poblacion, sa Banwat, Ibahay. Mayo sa ha? Mga kasimanwa, 9 a.m. to 5 p.m. Pwede man ka mo nga magtawag for further details, 0917-155-3325 o sanda ka nga landline number with area code 036-500-0526 rong Workforce Career Institute.
Good morning man sa akon karang ninong Vince Mahe and to my ninang Maria Lenny, to Juvie and Jaya, Rebito ni Mahe family in San Francisco in California, and congrats kay Jeric Cinco sa guman ko ni ninang Maria Lenny, and congrats sa Kalibo sa pag-champion sa Governor's Cup kahapon, no? And sa tanan ng mga taga-Kinalangay Nuevo, may daid nga agahon kinyo. Kay Kasimanwang Marvin Anthony Tindan, good morning. Kay Ampod Matet Torneya, may daid nga agahon Ampod Matet sa matgid sa mga taga-barangay Pulo, una sa Banwat Ibahay. Ag kay Kasimanwang Mike De La Torre, pare ko, good morning. Ag sa mga nagpamati ka ito na sa may CVM Pawn Shop, una sa may Oyotrong, sa Banwat Kalibo. Sa Kalibo Public Market, una sa may San Lorenzo Ruiz, sa Ibahay Public Market, sa tanan ng mga public market nga nakatutok aton magkaroon, abugid nga sa ngaman. Sa mga taga Barangay Briones, good morning. Sa De La Cruz family, ay gana sa Bacau Norte, kapin yung gid sa Sitio Isla Pigado, may dahil nga agahon. Pero mga taga Linabuan Norte, good morning. Sa mga taga Bacau Sur, sa Ibot Nande family, good morning. Ag sa tanan-tanan gun lang ay naka-standby na si Kasimanwang Vanessa Paderes sa nakarang mga natipon nga report. Magaling riya sa kabisarang Banwat Kalibo at pila pa ka makabanwahanan sa probinsya Tagaan. Rangkahan Live Report. Kasimanwang Vanessa, what do you report? I-energy mo na. Yes, kasi manuwang Jopel, nagpagawa niya ni Karonita official statement na karang sang ka-hospital nga to nga na-report mo natin kahapon, no? Angot sa ronday karang mag-ina nga binawian nga nit anda karon nga hugam nga kabuhi no matapos nga ginaligar nga ginabalibaran ita ronday karang nga hospital or de karang Ibahay District Hospital. So nagpagawa sa dara ka BA, no? Kasi manuwa nga Jopel it anda karon nga official statement angot sa ronday karang insidente. Agsuno sa pamunuan ita karang hospital, aminado sanda nga nag-agto gid man da karang nga pasyente nga ra no aga-aga ita aga-aga no ito karang petsa ita April 20 adlaw karon ita Lunes kasi manuwa nga Jopel. Aga nakitaan tagi kun landar da karang pasyente nga ra nga nagaka-experience maura ita labor pains. Aga sinyalis nga ni karon ita may premature rupture of membranes da karang nga pasyente nga ra nga nasa 32 weeks lang ra nakarang pagnabdos kas Jopel. Ang saan ko nga observation ginahambal ita ra karang hospital hay maayos man do kondisyon ita ra karang nga babae nga ra da karang nanay nga ra kas Jopel ngani ging tatapat agi kuno ra itanda ko nga medical team no kasi nga ni hay posible nga may problema no sa pag-unga ita dai karang biktima nga ra ka sa Jopel ngani nagapaugagi kuno una karon ipagbugong dai karang hospital or dai karang mga medical team nga ra ita dai karang hospital ag anda karon nga ginghalin na karang pasyente nga ni sa iba karon ospital nga iya man sa aton karang Banwa it Kalibo. So din nga no ginasugid ite karang gumangon kasang Jopel nga ging refer ita da karang ospital da karang Ibahay District Hospital da karang pasyente sa iba karon nga ospital iya sa aton karang Banwa ita Kalibo. So nagagawa man sa karon nga statement or sa anda karon nga statement kasi man Jopel nga ron naging dahilan ita da karang pagkamatay ita da karang mag-ina hayro ginatawag karang AFE or dila ka nga amniotic fluid embolism kasi manuwa nga Jopel sang kabihira gatara aga wa karon gina-expectar nga komplikasyon sa pagnabdos nga pwede nga matabo ra kasi manuwa Jopel it biglaan sa mga pasyente nga maayos man tan-awon ra anda karon nga kondisyon. So base pag ito hospital karon sa bilog ra sa mga pinaka komplikado no nga emergency aga malisod karon nga tubagahay malisod sa tapon nga sitwasyon
sa mga nagadabdos kasi manuang Jofel. So ginalinaw man nakarang pamunuan nga anda karon naging obra hay gipairal man lang nanda karon do patakaran to na DOH or aton karang Department of Health o mga infirmary nga ra low risk para sa mga pagnabdos nga ra kasi manuang Jofel dahil nga ni komplikado kuno ag kinahangan nga i-refer unday karang nabdos sa mas may abo karon no nga gamit may ako maganda karang hospital na ginaturo ay mas matatap itmayad no dahil karang pasyente kasi manuang Jofel. So nag-abot man simpatiya kasubo dahil karang hospital base sa nakaroon nga statement sa natabo sa dahil karang mag-ina kasi manuang Jofel. Saad sa dahil karang official statement Ibahay District Hospital nga sa andang assessment 32 weeks pa lang. Rung 32 weeks. Tiyan it nanay, no? Normal abi, no? Ay pilang beses yun man kita dewang beses yun man nagunga si Commander, no? Ay sa mga istorya naman kato with our OB ay dapat nasa 37. No, and maximum man narong 42 pero dapat gid man ako nasa 39 o 40 weeks, no, fully developed full term ginatawag, no, rung nga ay kung doing 32 weeks nga ginasugid it Ibahay District Hospital base sa under assessment ay premature rupture. Kinahanglan ko nuron dayon nga sugod sa neonatal intensive care unit o kung NICU, which is NICU rung Ibahay District Hospital. Doon dong anda karang hambay. O nga ni hay igto rung idea nga to nga nagguwa, no, nga idaghon lang sa kalibo ay may mga gamit area o kung facility no nga pwede para sa igapsag sa bagong unga, no, like ron daya kanang ginatawag nga NICU ay hindi nanda makita ito kung doon rumangin sitwasyon, doon andang statement. Yes, din na nakaroon nga statements anda karon nga ginpagawa kabi kasi manuang Jofel nung pagklaro nga ni sa runday karang nga insidente nga pagkamatay. So wa pa karait gintauman nga pahayag ro nakaroon nga pamilya angot sa gipagawa karang nga statement it runday karang nga hospital kasi manuang Jofel. Hey kadasig mag-reply ro aton nga friend nga doktor man ay mabahuman man nagkaroon kasrong chance, no, bisan 32 weeks rong survival rate karon is nasa 95% matagihapon man na o galing ay bangod man naman nipis parong taba gapsag ay gina-incubator man na imaw agud mapanatili rong saktong init sa gawas. So gina-incubator gid man imaw ginaniko gid man dayon. So 32 weeks na ko, no? Do yun ro andang assessment. Di siya na assessment is mga Jofel ay 32 weeks ay anda man ni karon ngin tao tanda ko niya statement pero naging dahilan itar na karang pagkamatay ita da karang mag-ina nga AFE or amniotic fluid embolism kasi manuang Jofel. So basikan na karon dayaro atagagsa nga komplikasyon sa pagnabdos kasi manuang Jofel ay wa nga gina-expectar dahil nakita abi no ita pinakaon nga mga staff suno man sa statement no nakita ko na karon nga maayos man ro condition ito dai karang nga mag-ina. So possibly nga maskin maayos ro condition it mag-ina ag may makarayat nga klase nga komplikasyon sa ana nga pagnabdos ay matabo gid dai karang nga ginatawag karang IAP nga ra kasi manuang Jofel. So doon base matano na sa statement ito dahil karang Ibahay District Hospital kasi nga ni ay ato man doon nga ginahugat-hugat no nga magpagawa sa dara statement angot sa dahil karang insidente agro yun do anda kanya ging paggawa no nga official statement kabi iron kasi manuang Jofel. So iba or nakabaton iba-iba karon nga reaction sa mga netizens nato syempre sa mga kasimanuan naton. Majority negative reaction man sa gihapon kasi manung siya. I'm reading the comment right now ay puro gihapon negative man. So doon hindi man naton nabasol ro pila naton nga mga kasimanuang Jofel kasi doon tra anda karon nga opinion although nagpagawa man ita official statement yun man dai karang hospital kasimanuang Jofel. Yes.
So sa ato magkarang nga dugang balita, sang ka 56 anyos karon nga lalaki, ro arestado man sa ginpatagayon karon nga search warrant operation it aton garang Aklan Police Provincial Intelligence Unit di kara sa may Banwaron Ita Balete. So dai karang arestado nga ra nga 56 anyos haygin kilaga karon kay alias Kapsot matapos nga ni karon nga masamsam no. Ano Kana ro dai karang Kapsot. Kapsot. Sige. Matapos nga ni karon nga masamsam or ma-recover sa karon nga posisyon dahil karang illegal nga baril pila karon nga mga bala kasi manwang Jopel sa pagpatagayon karon ito operasyon it aton karang Aklan PPO inakan sa may sitio Kutkot Barangay Aranas kahapon ron ita mga takna alas 4 kasi manwang Jopel ina sa may Banwa Ita Balete. So dahil karang operasyon haygin pangunahan it aton karang Aklan Police Aklan Provincial Intelligence Unit kay bahan man daton garang Balete Municipal Police Station para nga ni sa pagsilbi ital na karang search warrant kontra sa karang suspect. So ginhalughog anakon nga panimagay ag nakumpiskar na karang baril ag rondaya karang bala. So particular nga nakumpiskar na karang 1 unit at 12 gauge shotgun nga naka-insert pa nga ni karon do magazine kasi manuang Jopel ag 5 bilog karon 5 pieces karon nga 12 gauge shotgun. 12 gauge shotgun wa man imot magasinda. Rumbala siguro may sugod igto. Tapos dahil karang 1 piece 12 gauge shotgun with magazine man kasi manual nga Jopel. May bala no may 5 pieces karon nga shotgun ammunition kasi manual Jopel. So ruyon do na kumpiska sa na karang 56 anyos nga rang gagaki sa search warrant operation. It aton do na buo. Sa bilog. Bilog man. Oo, aton karang nakita iya sa picture kasi manuang Jopel. So nakarang suspect nga rahay nakadibinay mo sa may Balete Municipal Police Station ag mapangatubang tangan imura sa kaso nga pagbag sa Republic Act 10591 or mas kilaga karon sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act kasi manuang Jopel. Sa aton man ni pagpanawag sa pila ka mga municipal police station iya sa aton garang unang distrito it aton garang probinsya Itaklan. So far kasi manuang Jopel hay matutawhay ro pila naton ka mga kabanwahanon iya sa aton garang probinsya Itaklan. So right aton kara nga mahatod nga balitaan maghalin sa aton garang area of responsibility sa Kaitpatol with kasi manuang Jerome Lastimosa para sa patas sagmay tagitusuong pagpanerbisyo publiko with kasi manuang Janeline Gano ako man si kasi manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi manuwa ko palang ako. Prangkahan Live Report! Nabatian naton si kasimanwang Vanessa Paderes sa nakarangin na Blastar nga mga report. Balitaan magilin sa una distrito itaton karang probinsya Takan. And our time now is 6:57 in the morning. Dugang rin natin kapag panamyaw kay kasimanwang Jeline Langga it Hawili Tangalan ag sa mga taga-dumatad sa Daroy family. Good morning. Kay Ampod Prezel Magpusaw Sulivel una sa Barangay Batuan sa Banwat Ibahay. Good morning pod. And kay kasimanwang Arfel Bansuelo si kasimanwang Arfel Bansuelo nga naga pamati man katon una sa may Saint Gabriel Kalibo sa SGMC. Oo, good morning kinyo tanan una may daig ni agahon kay Alag Junior Sugilon Frederick. Good morning. Shout out ko na sanda ito sa mga Isla It Boracay. Hello kinyo tanan rin sa mga Boracay noon. Alas 6:58. Balikan darong dayang issue. Sa mag-inang namatay, magalin una sa may Banwat Ibahay.
ay hato report ni Kasimanwang Vanessa Paderes rung pagpagawa it official statement it Ibahay District Hospital. Mention niya ni Kasimanwang Vanessa nga sa andang rang official statement 32 weeks rung payang rung pagbubuntis ito ron daya karang nanay. Pero may inamat ako no karon niya hindi man na kinahanggan gid no kung malusog mataro nga haywa man gina incubator, pero kung mga doktor nga for safety purposes ay ginabutan gid nandaron sa incubator no sa NICU. NICU nga ginatawag o kung Neonatal Intensive Care Unit. Agad yan mas subaybayan no ag matao rung insaktong init sa gawas it gapsag. Basahon ta rung dayang official statement. Agud masayran ta kung ano pareya. No rung sugod kurun daya karang official statement. Ararong ginpagawa ng official statement it Ibahay District Hospital Management. With heavy hearts, the Ibahay District Hospital Management extends its deepest and most heartfelt condolences to the family of Mrs. Cheryl Evangelista Florendo, dayarong nanay, nga binawian it anay karang hugang magkinabuhi, kaibahan, roan na karang unga sanang sinapupunan. The loss of a mother and her newborn is a sorrow beyond words, and we grieve alongside her loved ones during this profoundly difficult time. Daya po yung first paragraph nga rahim. Kabugat-bugat, no? Batsag naman nga nagasimpatiya. Sino man nabiruwa, di ba? Mrs. Florendo sought care at our facility in the early hours of April 20. Aga-agawan ko na to petsa 20 actually. Ro ako nabingin nanay si Nanay Elsa na confined igto sa Ibahay District Hospital Sunday. Kahapon niya nga nakagawa man. So Sunday nga ron 19. Aggabi igon si nanay rito na confined. No? Ay saan nga ni nga pagiging high blood, no? Kung ano pa nga itong mga findings sa doktor. Gabi yun imo na confined. Ag mga aga-aga man na, hay, duyon niya ni may nag-abot nga raman nga pasyente, no? Ay, sakto gid man na ron ay si ngani nasa yuranta kung sinuron doktor, no? Pero in fairness mata na agawa man kita na ila sa ginatawag nga trial by publicity, no? Ginapabayan lang naton sandaanay kung paano andan treatment kara, no? Both parties basi kung mag-istorya sanda. Hay imaw makon katurong doktor, no, the time, no, ibayhanon man imora, no. Agkilangat naman yan imora mabuot gid mo nga doktor da, no. Pero wa man naton ginhambaga nga may ginaapinan kita iro aton mat na pagtratar karay patas gid lang, no. Well, personally kilaga ko imaw, mabuot man makon doktor doon, matsa hindi ko ma-imagine nga makaturon na tabo, no. Okay. Hay may natabo gid man may nag-abot gid man iya, no? So dato niya ni padayon lang naton under krang official statement. Early hours of April 20, 2026, presenting with labor pains and signs of premature rupture of membranes. Ay ato pa yung sa statement it nanay ni Mrs. Florendo, di ba? Nga ginsugang imo itot ana nga mister ni Mr. Florendo, si nanay na roan na karang mother-in-law, para nga ni-inform na usoy imaw ni Mrs. Florendo ay naggupok kun kuno anang panubigan doin raton karon nga local term, no?
At approximately, balik kita sa official statement at Ibahay District Hospital. Aron ginahamba ni kasi Manong Vanessa, approximately malang man ewa nga ni imot mga record, di ba ga? No? 32 weeks of pregnancy. So upon assessment, she was initially stable. However, recognizing that her condition carried significant risk for both mother and child, our healthcare team immediately initiated appropriate medical care and arranged for urgent transfer to a higher level hospital equipped with specialized maternal and neonatal services. So dayagon nagasugod arong ginatawag nga incubator, agrong ginatawag nga NICU, ay approximately nga ni kuno 32 weeks rung pregnancy pagang idaya nga nanay. So pagguwa ito nga ay need ginanaanay maibutang sa incubator siguro nga ni kaya gin-transfer it Ibahay District Hospital ay wasanda iduyon nga mga facilities, no? Ay haron ron nakabutang riya gin-arrange nan darong urgent transfer to a higher level hospital nga may una man na or may una nga daya nga mga facility and mga espesyalista. We understand the pain and questions surrounding this tragedy. The reported cause of maternal death was amniotic fluid embolism, ginatawag nga AFE. Agarangan ni kuno is rare, sudden, and unpredictable complications of pregnancy that can occur without warning even the patients who appear stable moments before. Ay bisan okay man imo tan-awon sa una, pero may pagkadelikado kuno, no? Ag rare da, ag biskan na on the spot kata, pwedeng matabo. Biskan uwa pa man na maurunduyon nga AFE, amniotic fluid embolism. Ay pwede kat imo magtuhaw suddenly. Despite the timely medical response, daya berong may pagka-blur. Ay sa statement nanay ni Mrs. Florendo ay dawasan na pag tatarait mayad, no? Pero iyat as official statement man Ibahay District Hospital ginasugid nga despite timely medical response and referral, AFE, rung amniotic fluid embolism, remains one of the most severe and difficult obstetric emergencies, with outcomes that are often beyond the control of any healthcare team. Okay. We also wish to gently clarify that, in accordance with Department of Health Administrative Order number 2019-0026 and Department of Health Department Circular number 2021-0005, facilities such as infirmaries are guided to manage only low-risk pregnancies. So, daya ay facilities such as infirmaries, no? Ay ginaiistoryahan di kararong level, no? The capacity. It's ang health institution nga magakiter kung anong klase, no, o kung how low or how high rung risk itang kapasyente. Hiranda ko na nito, low risk pregnancies
And that's the reason, of course, nga gin-transfer, gin-refer nanda iya ay low-risk pregnancies kang Rwanda karang kayang i-cater. Ag siguro makon ginaisip man nanda kato rong safety no nga ni gin-transfer. But unfortunately, the result didn't turn out no nga favorable both sides. Cases identified as high risk such as premature labor and potential complications must be referred to hospitals with advanced capabilities. The immediate referral of Mrs. Florendo was done in line with its national standards, with the intention of ensuring she received the highest level possible care or care possible. Even so, we acknowledge with deep sadness that the outcome was not what anyone had hoped and prayed for. We hear the concerns of our community and we understand the emotions and questions that arise in moments like this. We respectfully ask for compassion for the grieving family and also for the healthcare workers who did their utmost under urgent and complex circumstances. Even life entrusted to our care is precious, and this loss weighs heavily on all of us. In the spirit of accountability and continuous improvement, the hospital is conducting a thorough and transparent review of this care. We are committed to strengthening our system, enhancing coordination with referral facilities, and ensuring that we continue to provide safe, timely, and compassionate care to every Aklanon we serve. To the family of Mrs. Florendo, please know that we stand with you in your grief. We honor her life and the life of her child, and we remain committed to learning from this tragedy so that we may better protect others in the future. To our community, we humbly ask for your understanding, your prayers, and your continued trust as we move forward together. Ibahay District Hospital Management. So doon. Pero ato niyang gidkarang gustong itawat emphasis ay una kita nagbaho sa ibahay, una kita half of my life, or quarter, mas mabuhay-buhay pa kita sa ibahay kaysa sa kalibo. Ito kita natawo. Una ko rin dati, nagiging problema sa nag-stick gitabi ka kung sa statement the family, particularly the mother of Mrs. Florendo, ambulance. Hatabi nga term nga, hindi magdagagan ambulansya kung uwat kwarta. So parang, hindi ko matungkad isipon kung makaroon yun gid man ng exact words nga nagawa, no? Or maybe because of, emotion, no? Ay naging wundong term nga to, naging talk of the town, no? And the other opinions, they based on that statement alone, no? Nga hindi ka dagagan ambulansya kung wait kwarta, no? Ay kung intindihon daw walang karon ay gasolina. May nakaistorya kita nga mga empleyado Ibahay District Hospital. Agin confirm naton nga ron nga statement na hamaan makon abi. Ithambagan pa ninyo nga hindi magdagagan ng ambulansya kung uwat kwarta. So ginapamalibaran na hindi tama na kami kahambay karon cash nga
Doon gidaman nga exact terms nga hindi magdagan kung uwat kwarta matya kabastusan mataman na ron nagkaguo yun yan ni man na rong sitwasyon pasyente. Hey ron tabo tama na sa duyon nga ron nga istorya. Hay rong gasolina no nga itayon sa ambulance haman makon uwat sugod rong tangke it inyo nga ambulansya nga hindi makadagagan kinahangan anay taynan may gasolina may gas mataman na ron no ay sa amon man nagkaroon syempre ro mga makaray although it's a public hospital may andaman gihapon karon nga mga way to generate income no para man sa maintenance and other purposes at the hospital no ay usually man dati man 1,000 karon balikan ka na kalibo ibahay pero nagmahal man narong gas nga ni ay mga tansya man na namon ay mga nasa 2,000 no rong maubos nga gasolina para masiguro yang man nga hindi magkaabirya sa dagan. Hay that time man naghambang matama na kami nga bisan 5 gatos ang anay. Oo. Itaon ninyo agud pagbalik nyo lang galing no bayran do kung pila parong kugang kung 2,000 di may 1,500 pang kugang ay naghambang man na sanda nga uwa nga ni sanda kapahaom it kwartay emergency ngani naghambang laman na kami nga ana it MDRRMO ibahay libre no ay nagahatod man sanda ron it pasyente ag ito rong natabo no nga basi man na nagatipid man sanday syempre gastusan nga ni rong dayang pagpaunga no ito nagtawag it MDRRMO no ag gin paibahanit nurse ay hindi abi pwede ron nga mag-transport ka bisan bukod anat hospital nga ambulance miskan anat MDRRMO o kung ano pa nga mga responding unit may trained personnel gina na ron like nurse no nga magasunod. So may nagsunod man yan kuno nga nurse. Ag tumanyani na sayuran taman niya. Do nagtao man gali isanda it 5 gatos man gihapon sa anat MDRRMO nga to nga emergency vehicle ay ano to sa atong nga MDRRMO na sa ibahay no hay basi kung heartily given mat ato wa mat siguro sanda nagapanukot basi kung para mat ana to sa pangpamahaw o kung pang kapi-kapi it mga personnel at MDRRMO nga naghatod. Pero hato niya no sitwasyon man gali no. Ay gina-confirm lang naton doon ay kung matuod gid man nga nagtao man sa 500 pesos sa personnel it MDRRMO ibahay no nga naghatod kanda gamit rong emergency vehicle it MDRRMO ibahay nga duy man yan man nakuntaamon kung biskan 5 gatos yung nakunta ka to balikan lang galing nanda kung pilaro kugang ro iba nga ni man nagkaroon kasi waon man gabalik o man nga ni man namon ginausisaa so dato man nga gusto lang man namon klaruhon nga wa man manat naghambal kamon riyan nga kung uwat kwarta hindi makadayagan ng ambulansya base man kung sinugat o na kanda no nga daw nag-formulate do yun nga ron nga statement dahil man na sa silakbo ng damdamin na ginatawag no well rung do yun nung gusto kong tutukan kinyo mga kununa rung inyo nga ron nga ambulansya kung mahimo no budgetan lang gidron para sa gasolina nga hindi iyon kung magkaroon yun nga cases emergency ay na-assess nyo man nga emergency cases i-ready rong ambulansya i-ready rong personnel nga maghahatod ag total kamo man nung nag-refer kamuon dung mag-initiate tanan nga proseso no nga papanawon may sugod man galing nga ambulansya sige isakay nyo panahon nyo rito pangayuan tagaling ron kay congressman o kay gobernador pang tapal sa gasolina nga hagamit ito sa ambulansya importante ro atong serbisyo riya tayo yun madasig. Sa bilog babing nakikita nga naging possible cause of this makabig natong tragedy.
kung ambulansya tabi man kuntat ospital to, ag may naka-reading oxygen, no? Ag hato nga nalisdan yun nung nanay, si Mrs. Florendo nga maginhawa, kundi may hasalpak na ka ng oxygen nga, na dugtungan roan ang ginhawa, hasta nakaabot sa provincial hospital. Doon mga ibang reaction, ag hato abimana sa anat MDRRMO, siyempre ibagid amana kung ambulansya at ospital, mas equipped with daya karang mga gamit, no? Nga kinahangan it pasyente. Hay doon yung gidama ko na birong naging root cause kara. No, kung wat ama kon kunta gin-consider rong gaas, no, nga gin mas tawaan at priority based on the hierarchy of needs sa ginatawag. Hayron pag-transfer anagagi ita pasyente without asking sa panggasit ambulansya, agrong ambulansya at ospital rong nagamit. Basi nag-iba makundong turnout of the event, no? Nga nadugtungan ana through oxygen ro ana nga kabuhi ag nakaabot sa provincial hospital. Bukod man mako nako doktor, pero it's a common sense, no? Hay din siguro makon sa bilog nga i-workout nyo. Turuin nyo nga transport vehicle, emergency transport vehicle like your ambulance, nga ready 24/7 nga magdagagan biskan uwat ihugog rong pamilya it pasyente. Ay paano nga ni kung nagdali-dali matuod o kung sa dagan habti watat dagang kwarta, watanid pang abuno sa gasolina. Ay may abuno man naton karon nga gobyerno, sus Mariusep, mali-malitang kwarta. Sa Energy! Prangkahan! Prangkahan! Alas 7:21 na. Good morning anay kay Kasimanwang Lizel Temporaza Tambong. Una sa Quezon City. Ay nga nagpamati katon. Kasimanwang Lizel may died nga agahon. Palubat yun pa man ako, pero sige. Istoryahan taanay si Engineer Odonel Radislao. Engineer, good morning. Good morning po, Mang Jopel. So, ano ba yung nangyari dyan sa ibahay na yan? Ano ba yung ambulance nila yan? Parang scenaryong ma-imagine ko, kung ikaw abi mana gahire ka services prostitute. Kaya naman kayo mo prostitute, money down before lie down. Oh my God, how did you know that? Ay, marami tayong experience dyan. Hindi naman natin i-deny yan. May mga nakwento lang sa'yo. May nakwento. Hindi tayo maging seriously, oo. Sa ating kabataan, may mga kapilyuhan man tayo. Pero hindi naman na tunay na kwangetan ng prostitute. Pero yan palagi. Yung may naririnig ako yung usapan-usapan ng ganyan mga transaction, kaya may ganit ko na babae kayo mo, kung ikaw ro kliyente ay. Hindi ba, money down before lie down. Ganun ba ang kanila? Pali si John sa hospital ninyo? Money sa first ibahay? before pleasure. Oo. Ay manami ro down nga to, lie down ay nag-rhyme. Okay. Ay, doon yan, engineer ay, Hambay. Ay, parang taro sistema ro sa ibahay. Nakakahiya naman niya kayo dyan sa ibahay, mga joker, taga-ibahay ka. Yeah. Nakakahiya sa inyong taga-ibahay. Rin yung ambulance. Ay, hindi ba nga sigurado kung kargado gagiron? Ay, dapat kung ambulance yun, may emergency vehicle yan, anytime, any minute, or any second, kailangan mo yan. Ay, emergency, sa ginagamit yan sa emergency situation, kaya dapat naman may kargang gasolina o crudo o anong fuel mo, maski nuclear fuel gamitin mo dyan. Ay siya ba, maski nagkarga yan, ay basi problema man ay driver, tama na driver. Ano ron,
Ay kung meron mo lang, remorseful do hospital ninyo, Mang Jopel. Pero kung ganyan, history na yan, pero datong nga tong kabuhay, kung mag-ina nga to, ay nakasalalay lang sa gasolina. Kita mo ron, no, engineer, no, medyo kasubo-subo i-analyze ron do yung bagay, no, nga kabuhi, itnanay ang unga. Ay dami, i-overhaul, ng procedures diyan sa hospital, nakakahiya. Nakakahiya. Doon gidurangin paabot. Dahil lang sa ambulance, nga pinag-usapan ng gasolina, ay naglintok-lintok para buhay ko isang mag-ina. Agi siya pa, sigurado ba kayong isa lang ang anak niya doon? Baka kambal to, triplets pa nga ni ron, di tila to sa nambilog to. Ay wang man nga ni prenatal, hindi man nila lang kung andanggin ultrasound doon, kung pinambilog, turalaman ko, nga itong sinapupunan. Hello? Yeah, engineer, aron nga ni rong gintawan ko punto, no, sa Ibay District Hospital nga. Kasi it has been a practice for a long time nga kung gamiton ro andang ambulansya ay paggasolinahan gid it nagagamit nga pasyente. Ay opo. Ay bakit pag-usapan mo ro? Bakit pag-usapan natin do? Kung gasolina, magkano gasolina magagamit ay emergency nga ni ron, Mang Jopel. The main concern is to save the life ng mag-ina. Kaya pag-usapan ng gasolina. Ay Diyos may naman. Daya ro makasubo nga kinahangan pang umabot sa dayang punto agud ay iyon nga po yun nga concern. Oh ro andang letter nga ron ay medyo nakakaano man ng dibdib na remorseful sanda nagakuan man sanda pero balikan natin do main issue nga dahil lang sa ambulance nga may gasolina o walang pambayad so ratong magtina to sa gasolina ay medyo hindi ako believe ganda nga rong istorya pag-usapan ang bayad sa gasolina gawin muna kung anong kailangang emergency measure para ma-save yung mag-ina pag-usapan galing yung presyo ng gasolina ay nadamay pa yung gira doon sa Iran at sa Amerika dahil namatay rin mag-ina. Mabuhay parang problema nga ron. O, nagiging, ambay nga nit mga ibayhanon, engineer, hay doon na birong nagiging daw practice na doon, no? Nga, ro MDRRMO dayon nga emergency vehicle, rong ginagamit nanda nga maghatod dit pasyente sa Banwat Kalibo, kung may gina-transfer, no? Tama, tari mo nga nga dapat medyo usisaon tat uman kung in good condition pa ba rong gasolina, rong ambulansya, and all, no? Ito mo, Jovel, ay bakit magsalig ka sa isang departamento pa isang pasabi yung disaster risk ninyo? Ay hospital kayo. Hospital kayo, Mang Jovel. Ay expectation ka na inyong ambulance. At parang tinawan mat ambulance o mga bayan-bayan dito national government. Recently nga mayroon pang ito balikan natin sa Gunang Bayan ng Kalibo, may resolution sila recently just the other contract. Yung last session nila. May sila, may resolution nga pangayo uman 8 ambulance para sa mga barangay. Lahat ng barangay rito may ambulance. Iwan ko, may mga barangay pa ba dito walang ambulance sa pagkakalam ko halos nakikita ko naman parang lahat naman ng barangay may ambulance. Sa mga kabarangayan na andang nga mga service vehicle malang, tricycle malang aturugin. Tama magsalig sa hospital. Tama ron engineer, hamat kung ikaw kung ikaw management dito hospital, ikaw may-ari ng hospital, private hospital, public hospital, o klaseng hospital, hindi ba't may ambulance ka maski paano? Pwede bang ikarga mo rin mong pasyente sa kanggag, dalhon mo ko doon sa higher level kung itong hospital facility? Kaya pwede bang isakay sa tricycle lang yan? Ay Kalibo ang ibahay, pwede bang isakay sa tricycle? Ang pangutana ko ng Jovel, ano yung time lapse? Yung nag-uusap sila tungkol sa gasolina at yung actual delivery dito yan sa
sa atong provincial hospital, dineliver, hindi po ba, Mang Jopel? Siyempre, it takes time pa, no? Ay kaya nga. Ay kung hatong ambulansya at ginandarong ginasakyan na padagagan, possibly, nagkaabot arong mag-ina sa ospital sa Kalibo, no nga may ginawa pa. Ay kita mo, comedy tragic ito eh. Comedy tragic itong situation. Tragic ay namatay tarawag ina. Comedy dahil namatay sila dahil sa gasolina. Tama rong siguro engineer, tama rong point out mo kay ina, no? Nga the hospital dapat sandarong may tawag rong may responsibility, no, dahil una kanda nagsapo, no, even though i-transfer nanda into other hospital, ay sanda dapat rong may responsibilidad, no, nga ayuson ron tanan, no, dapat ambulansya at ananda rong maghahatod rito. Hey, aron niya ni engineer ko amat rong nagiging irony ay bangod may mga MDRRMO, bangod may mga ibang responding unit, no? Ay ginasalig lang dayon kanda. Wamat akong problema ron, it depends upon the situation. Kung bukod man the emergency, no, nga uwa man naghihingabot oras, o sige, aron man na MDRRMO mahatod. Pero in a case like this, nga emergency yagot ay dapat gagi-gagiwit ananda, wala nang cheche-boreche, no? Hatod dit ambulansya ito sa provincial hospital. Agud may hingabot pa ng kabuhi. Sa pangayan mo lang nga Mang Josel na emergency, kung ano ba't ang mga paiko, ano-anong kuano, ron, buhay na tao ron. Emergency nga ni. Pag yung imot nga unang gawin ay itry mo, i-save ro yung narong pasyente mo. Ay pero kung pag-usapan patabi natin hayro gasolina, sila pa, emergency nga ni. Simple pagdaga ko, pagkakto kong pasyente nga sa hospital nila na yan, makaisip ka ba't magbagon ka pa mo nga bank account? Numan yan. Emergency nga ni, nag-umang ka ron, may isip mo pang magdaga ka kay puyo to sa hospital, may gabay katinggali bago kay andang serbisyuhan, gabay gasolina. Ay, so, hindi tang bilib sa andang arong sinulat karon Mang Jopel. Ay, ano man ro. Negligent, di ba tasanda? Hay ano man dumalit. Irresponsible, di man tasanda. Maski ano pang bola ng hospital management na yan, ay kung imo nga kuan ay, makaluloy man, hindi ba? Kaya namang rason nga gano'n to. Pero yung ginawa nila, na pag-usapan pa ta, magdiskusyon pa ta sila, mag-debate pa ta sanda tungkol sa gasolina, habang naghihingalo yung pasyente mo, ay katarantaduhan talaga mag-jopel. Ay ano din matabo kara engineer mana panawagan naton sa konseho it ibahay, obrahan that resolution? Nga i-identify kung emergency cases, ambulance, go. Pero kung not high risk man pwede lang sa MDRRMO. Kung amat nga ni yun ang nagiging problema dahil sa tanan hay mayadgon no antiguhan ay nagakasaga man tagang-tagang ito Jopel, what is clear, wala tang issue tungkol sa ambulance. The ambulance is there. It is available. Hindi ba? May issue ba nga? May samading kuan, ring ambulance, walang kariton, o walang headlights, gabi madugong, hindi makatakbo. Mayroong issue ba tungkol dyan? Pero issue malaka, gasolina. Gasolina anay. Oo. Or bayra ng gasolina. Oo. Ano ginami kung maggasto sa hospital? Ay, i-charge mo. Ay, maligyan doon, may kalabaw ko. As pasyente, walang do problema kan. Maagto lang sanda sa energy, maghingi ng tulong ay siguro mabayaran nila yung gasolina ng hospital. Yes, no, man tayo rito. Ay, doon kita nga ni engineer and asa nga ni makaroon, nagkasubo ako sa dayang sitwasyon no? Sa natambo nga ay but sa sampiton tangan nagbisitahon ng pamilyang rito sa ibahay agud makataon sampiton mo ako agud makataon makita sang kirimbulig rito. Okay, sampiton mo ayun naputo tuloy. Well anyways
Alas 7:33 na. Salamat engineer ag tomorrow again. Ay hasta na kita di karaya magatakop ani kita. Sa ato niya pag panerbisyo publiko magkaroon nga adlaw kara Huwebes. Mapaibahay ako sa Sabado ay fiesta ito sa among baryo sa Bagakay. Ninong Vince, ay gaom ko na ikaw si Vince View nga ra. Nagkasunod para inyo daywang mensahe, Vince View and Vince Imahe. O pwede man nanda padalahan ng bill para sa gasoline after service. Doon na nga ni. Ay, wa ko gina-single out ng ibahay. Sa tanan ng mga ahensya at gobyerno, sa aton sa pungsod Pilipinas, di karoyon kita nagiging proactive. Sa energy! No, nagiging proactive kita kung sinuluktan rong usapan. Aksyon sa energy! Saya magiging sa aton yung mga suki ng mga pagamati ag kamanaman sa aton karang mga naging kaagbay sa paghatod balita. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan, lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manuang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa energy! Bao, hinapit ko pamalipatan ha. Tamyawan ko na igaliit na happy birthday. My brother Anton Jr. Antonino Magpusaw Jr. Pila ko niya ni Magarajon. Happy birthday. Oo, ay ruhanda na ko no, sa Sabado lang ay fiesta o na sa Bagakay. Pero nagkatamiyaw kita happy birthday to my brother Anton Jr. Magkaroon doon ng birthday April 23. Sa aton nga managing kaagbay sa pagkatod balita sa kay Patrol, ginamanihat naman karang navigator kasi Manuang Jerome Lastimosa. Nagatod balita kasi Manuang Vanessa Paderes. Nakon man Partner Tech Chief Noriel Pastrana. At siyempre nagkatamiyaw may kita advance congratulations and best wishes. Kay kasi Manuang Earl John Tanafuerte nga magpapasakal na. Magpapakasal na. Oy, nakibot ako kahapon nakita ko randang photo shoot. Oo, ba makon kagwapo-gwapo rang kumpare. Advance congratulations and best wishes to Kasimanwang Earl John Tanafuerte and to his fiancée, soon to be his wife, kay Kasimanwang Ivy Taran. Overall supervision it amon karang pinalanggang CEO Kasimanwang Apol Zaraspe III. Para sa patas ag may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Kasimanwang Jofel Perucho Magpusaw po it Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palangga ko. Prangkahan.